magnitude 8.8 earthquake has triggered evacuations and tsunami warnings in both Russia and Japan. An 8.8 magnitude earthquake, one of the strongest ever recorded, struck Russia's Far East early Wednesday. The tremor struck Russia's Kamchatka Peninsula, which is 250 kilometers away from Japan's Pacific coast. And right on the cusp of colliding tectonic plates along the Pacific's notorious seismic ring of fire. Triggering tsunami waves in Japan and Alaska and prompting Pacific-wide. Mahigit kalahati ng populasyon ng buong mundo o tinatayang halos 4 na bilyong tao ay kasalukuyang naninirahan sa ilalim ng isang napakalaking banta. Isang geological monster na tahimik lamang noon, ngunit ngayon ay tila unti-unti nang nagigising. Ang Pacific Ring of Fire, isang 40,000 kilometer arc na pumapalibot sa buong Pacific Ocean mula South America hanggang California, Alaska, Japan, Indonesia hanggang New Zealand. Itong pinakamapanganib na lugar sa buong planeta dahil tahanan nito ng 75% ng mga pinakaaktibong bulkan at 90% ng lahat ng lindol sa mundo, kabilang na ang bawat mega earthquake na lumampas ng 9.0 magnitude. Pero ngayong taong 2025, tila nagsimula na ang nakakakinlabot na yugto sa kasaysayan ng kalikasan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Ang katahimikan ng tinatawag na Pacific Ring of Fire ay tila nabasag sa unang bahagi ng taong 2025. 47 na mga bulkan ang sabay-sabay na sumabog, isang pambihira subalit nakakatakot na pangyayari. Noong July 2025, isang magnitude 8.8 megaquake ang tumama sa Kamchatka, Russia. Dumaan ang lindol sa ilalim ng karagatan, yumanig sa mga satellite at ayon sa mga siyentipiko, bahagyang pinaiklipan nito ang haba ng isang araw sa ating planeta sa loob ng ilang microseconds. Samantala, sa pagpasok ng October 2025, sunod-sunod ang mga malalakas na mga lindol na yumanig naman sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Isang nakakatakot na tagpo kung saan maraming buhay ang nasawi habang napakalaki ng iniwan nitong pinsala. Tinawag ito ng mga eksperto na seismic cycle. Ngunit para sa mga residente, isa itong masamang senyales. Marami ang nagtatanong, nagigising na bang muli ang Pacific Ring of Fire? Kung iisipin, para bang may nakatirang higante sa ating planeta, isang halimaw na sa tuwing magigising ay magdudulot ng malaking dilubyo at napakaraming mga sakuna sa ating mundo. Dito sa tinatawag na Ring of Fire, nagbabangga ng mga tectonic plates. Partikular na ang Pacific Plate na tila napapalibutan ng mas maliliit na mga tectonic plates kagaya ng Philippine, Eurasian, North American at Nazca. Kapag nagbanggaan ang mga plato na ito, nag-iipon ito ng enerhiya kasing lakas ng daan-daang nuclear bomb. At kapag hindi na kaya ng crust ng ating mundo, bigla itong bibitaw at doon na nagaganap ang mga lindol at pagsabog ng mga bulkan. Sa mga nakaraang buwan, nakapagtala ang mga seismologists ng nakakabahalang mga pattern mula Alaska hanggang Indonesia at ngayon sa Pilipinas, sabay-sabay na bumubulusok ang mga seismic swarms. May mga bulkan na inaakala ng marami ay kalmado lamang gaya ng Mount Spar sa Alaska at Mount Marapis sa Indonesia na bigla-bigla na lang sumabog ng walang babala. Nababahala ang maraming mga scientists sa mga kaganapang ito dahil posibleng pumasok na tayo sa bagong global seismic cycle, isang serye ng lindol na magkakakabit katulad ng mga domino na sabay-sabay bumabagsak. Kapag may isang napakalakas na lindol, hindi na lang isang bansa ang naaapektuhan dahil sa sobrang siksik at sobrang tigas ng bedrock ng Pacific Basin. Ang dagundong ng lindol ay maaaring umabot sa libu-libong kilometro. Halimbawa, ang isang mega earthquake sa Chile pwedeng magpayanig sa bansang Japan. Ang isang lindol sa Russia pwedeng magdulot ng stress sa Alaska. At kapag sumabog ang isang bulkan sa Indonesia, maaaring maantala ang mga operasyon maging ng mga eroplano mula Australia hanggang California.
Ito ang tinatawag ng mga eksperto na seismic domino effect, kung saan bawat pagbitaw ng fault line ay nagtutulak sa susunod. Sa mga monitoring stations sa Japan, Indonesia at South America, nakikita nila ang parehong mga senyales, mga pagbabago sa pressure, pag-angat ng lupa at kakaibang pattern sa volcanic gas emission. Sa loob ng Pacific Ring of Fire, nakatira ang halos 800 milyong katao mula sa mga high-tech cities hanggang sa pinakamahihirap na mga baryo. Sa Japan, araw-araw ay handa ang mga tren, gusali at eskwelahan sa mga lindol. Sa Pilipinas, normal na ang amoy ng sulfur sa hangin tuwing nagigising ang Bulkang Taal. Sa Chile, bahagi na ng kultura ang earthquake drills para sa mga bata. Ngunit kahit ang mga bansa na may pinakamahigpit na mga building codes kagaya ng Japan ay hindi pa rin ligtas. Ang Tohoku earthquake at tsunami noong 2011 ay nagpakita kung gaano kalakas ang puwersa ng kalikasan. Ang mga bansang gaya ng Indonesia, Chile at Pilipinas ay may matabang mga lupa dahil sa bulkan. Pero kapalit nito ay panganib na pwedeng dumating anumang oras. Ngayon, isipin mo kung sabay-sabay sumabog ang mga dose-dose ng bulkan. Nariyan ang posibilidad ng mga naglalakihang tsunami na tatawid sa Pacific mula Japan hanggang California. Kaya naman ang ikinatatakot ng mga eksperto kung sabay-sabay sasabog ang bulkan sa buong Pacific Ring of Fire, may makakaligtas pa kaya? Sa kasalukuyan, libo-libong mga scientist ang nakabantay sa mga fault lines ng ating mundo. Mula sa mga bulubundukin ng Alaska hanggang sa mga karagatan ng Japan, naka-install ang mga seismometer, satellite at deep ocean sensor. Kaya naman kapag gumalaw kahit ilang milimetro ang lupa, nakikita nila ito kaagad. May mga fiber optic cable sa ilalim ng Pacific na ginagamit na rin bilang earthquake detectors. At kahit ganoong ka-advance ang teknolohiya sa ating mundo, mayroon pa rin isang problema. Hindi pa rin natin kayang hulaan kung kailan at saan ang eksatong lokasyon at oras ng pagtama nito. Minsan, tahimik lamang ang mga instrumentong ito. Pero maaaring sa isang iglap, mag-iingay ang mga alarms na babala na may paparating na panganib. Sabi nga ng isang volcanologist mula sa Japan, "We can track, we can warn, but we can never stop the Earth." Sa loob ng daang-daang mga taon, naniniwala tayo na kaya nating kontrolin ang kalikasan. Gumagawa tayo ng mga seawalls, earthquake-resistant buildings at evacuation system. Ngunit tuwing umaalboroto ang lupa, paalala ito na tayo ay mga panauhin lamang sa planetang ito. Noong 1991, ang Mount Pinatubo sa Pilipinas ang naglabas ng isa sa pinakamalakas na pagsabog sa ika-20 siglo. Sinakop nito ang kalangitan ng abo, binago ang klima at sinira ang buhay ng libu-libong pamilyang Pilipino. Noong 2011, bumigay ang Fukushima sa Japan, isang patunay na kahit ang pinakamodernong bansa ay walang kapangyarihang pumigil sa hagupit ng isang higanting tsunami. Ngayong 2025, tila binubura ng Pacific Ring of Fire ang ilusyon ng tao na kaya nitong kontrolin ang kalikasan. Bago pa man magkaroon ng modern science, alam na ng ating mga ninuno ang panganib na ito. Ang mga alamat ng mga Diyos na nag-aaway sa ilalim ng bundok o mga dagat na nilulun ang mga isla. Hindi lamang sinuunang kwento mga ito, kundi mga babala o mga warnings. Sa mga bansang Japan, Chile at Pilipinas, marami pa ring bayan kung saan may matatagpuan tayong marker stones o lumang kwento tungkol sa mga tsunami na pumatay sa buong bayan. Ang mga alamat na ito ay naging unang disaster maps, mga paalala na dapat tandaan ng bawat henerasyon. Ngunit sa panahon ng modernong teknolohiya, tila nakakalimutan nating makinig. Ngayon, habang nagigising muli ang bulkan at mga fault line, muling bumabalik ang mga katanungan. Handa nga ba talaga tayo? O ipinagsasawalang bahala lamang natin ang mga babala ng sarili nating kasaysayan? Ngayon, patuloy na bumubukas ang mga bitak sa Pacific Rim. Patuloy na sumasabog ang mga bulkan at patuloy ang mga malalakas na lindol na tumatagos sa ilalim ng karagatan. Ang mga siyentipiko ay tahimik na nagbibilang. Hindi kung mangyayari ba ang susunod na mega earthquake, kundi kailan at saan ito posibleng mangyari.
Ang Red Pacific Ring of Fire ay hindi na lang isang konsepto sa mapa. Ito ay buhay, gumagalaw at tila muling bumabangon. At habang pinapanood natin ang mundo mula sa mga screen at mga satellite images, tandaan natin, ang bawat tahimik na karagatan, ang bawat kalmadong bulkan at bawat fault line na tila payapa ay maaaring maging simula ng susunod na kabanata sa kasaysayan ng ating mundo. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.